Alas 3:47 ng umaga. Isang 11-pound drone ang mabilis na papalapit sa isang Russian distillation column sa bilis na 60 miles per hour. Sa kabuuan, 50 Ukrainian drone ang ginamit sa isang malawakang pag-atake. Naging matagumpay ang misyon at nagkasunog sa 4 na rehiyon ng Russia. Ito resulta ng isang 6 na oras na operasyon na nagsimula sa gitna ng kadiliman. Nagsimula ang lahat noong alas 9 ng gabi. Isang fleet ng 10 bomber mothership ang lumipad mula sa iba't ibang tagong lokasyon. Bawat isa ay nagsilbing parang maliit na aircraft carrier na may dalang 4 na FPV-1 drone. Ang mga ito ay nakaprogram para sabay-sabay na umatake bilang isang grupo. Para sa unang critical na strike, 4 sa mga mothership na ito ay itinalaga sa Lukoil Refinery. Ang kanilang misyon ay isang 600 milyang paglipad sa ibabaw ng Volga River. Mapanganib ang paglipad, 50 talampakan lang sa ibabaw ng tubig kung saan ang isang pagkakamali ay nangangahulugan ng kabiguan. Sa loob ng 6 na oras, hindi sila natunton. Pagsapit ng alas 3:30 ng umaga, sa wakas ay natukoy ang kanilang lokasyon. Isang Russian Pantsir S-1 operator ang nakapansin sa kanila. Ang kanyang screen, na dating itim, ay nagpakita ng 4 na malabong signal. 4 na target, mababang altitude, ang kanyang report sa headset. Naging alerto ang mga defense system. 2 Pantsir system, ang nagsisilbing huling depensa ng pasilidad, ang nagsimulang iposisyon ang kanilang mga turret. Ang tunog ng hydraulics ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Dito naganap ang isang kalkuladong hakbang. Pagsapit ng alas 3:40 ng umaga, nakakuha ng malinaw na lock ang mga Russian operator. 4 na target, madaling asintahin. Ngunit sa pamamagitan ng thermal vision, may nakita ang Ukrainian AI na hindi nakita ng mga Ruso. Isang kumpol na mga gansa ang dumaan sa himpapawid. Ginamit ng AI ang sitwasyon para sa kanilang bentahe. Nagutos ang AI na manghiwalay ang mga drone. 3 sa mga bomber ay nagsimulang lumipad ng paiba-iba para magmukhang mga ibon. Kasabay nito, itinutok ng ika-4 na bomber ang transmitter nito, hindi sa Russian radar, kundi sa mga gansa. Pinalabas nito na ang kumpol ng mga ibon ay isang malaki at papalapit na banta sa mga Russian screen. Mistulang isang wave ng mga paparating na cruise missile. Isipin ang sitwasyon ng Russian operator. 3 maliliit na blip o isang malaki at nakakatakot na signal. Base sa kanyang training at protocol, inuna niyang tugunan ang pinakamalaking banta. Ito ay isang maling desisyon. Nagpakawala ng mga missile. Tinamaan nito ang kumpol ng mga ibon. Sa loob ng 12 segundo, ang Russian crew ay pansamantalang nalito. Ang kanilang mga system ay nakalock sa mga maling target. Sa pagkakataong yon, mabilis na sumugod ang 4 na bomber mothership. Alas 3:45 ng umaga, nagsimula ang pag-atake. Pinakawalan ng 4 na mothership ang kanilang karga. 16 na FPV drone ang sabay-sabay na sumugod patungo sa sentro ng refinery. Ang mga Pantsir crew ng matahuhan ay nagsimulang magpaputok. Napuno ang himpapawid ng putok ng kanyon. Naging matindi ang depensa. 12 sa 16 na FPV drone ang napabagsak. Ang nagliliyab na debris ay bumagsak sa mga kalapit na tangke ng langis na nagdulot ng mga secondary fire. Nasira ng depensa ng Russia ang karamihan sa mga drone. Ngunit hindi ito sapat. Ang lead Pantsir ay naubusan na ng missile dahil sa mga ibon. Nilikha nito ang isang perpektong pagkakataon para sa mga natitirang drone. Alas 3:47, habang abala ang mga Russian gun, ang 4 na natitirang FPV mula sa bomber number 4 ay nagkaroon ng malinaw na daan. Ngunit may huling sorpresa ang Ukraine. Ang bomber number 4 mismo, matapos ang kanyang tungkulin bilang carrier, ay hindi bumalik. Sumabay ito sa pag-atake. Sinundan nito ang sarili nitong mga drone para sa isang sabay-sabay na 5-vehicle strike. 4 na FPV at ang kanilang mothership ang tumama sa pasilidad. 4 na direktang tama sa distillation column at isang tama sa main control room. Ang pasilidad na nagkakahalaga ng $1 billion
ay nasira. Mula sa pananaw ng drone, ang huling transmission ay isang simpleng kumpirmasyon. Drop confirmed. Target locked. 3, 2, 1, impact. Ang sunog sa Lukoil ay nagsilbing isang strategic diversion. Habang ang Russian High Command ay abala sa insidente, ang 6 pang Bobber mothership ay tahimik na nagpapatuloy sa kanilang misyon. Papunta sila sa kanilang target sa iba't ibang bahagi ng Russia. Ang tunay na malawakang pag-atake ay nagsisimula pa lamang. Ang susunod na target ay binabantayan ng isang malakas na electronic warfare system. Alas 4:15 ng umaga, 3 sa natitirang Bobber ang papalapit sa Stelytamak plant. Ito ang pangunahing producer ng military-grade kerosene ng Russia. Mula 15 milya ang layo, pinakawalan ng 2 mothership ang kanilang 8 FPV drone. Ang ikatlong mothership, Bobber No. 8, ay nanatili sa himpapawid. Ang misyon nito ay mas critical kaysa sa pag-atake lamang. Naka-high alert ang mga depensa. Alas 4:25 ng umaga, isang Krasuka 4 electronic warfare system ang umandar. Nagpakawala ito ng malakas na GPS jamming signal sa lugar. Ang 8 FPV drone ay agad nawalan ng gabay. Isang Pantsir system sa lugar ang napaputok at 3 sa mga drone ang tinamaan. Ang pag-atake ay tila nabibigo. Para sa mga Ruso, ito ay isang perpektong depensa, ngunit may plano para dito ang Ukrainian AI. Alas 4:30 ng umaga, habang ang mga FPV ay na-jam, kumilos ang Bobber No. 8. Sumugod ito pababa, hindi patungo sa planta, kundi direkta sa Pantsir system. Sa radar ng Pantsir, hindi na ito isang mabagal na drone. Isa na itong malaki, mabilis at high-priority threat. Ang operator ng Pantsir, dahil sa banta sa sarili, ay walang pagpipilian. Itinutok niya ang turret at nagpakawala ng 2 missile sa Bobber No. 8. Ngunit, hindi lang ito basta-basta. Ito ay isang sabay na sakripisyo. Kasabay nito, ang pangalawang mothership, ang Bobber No. 9, ay sumugod din pababa. Nagpakita rin ito bilang isang malaking target. Ang Pantsir, na nahaharap sa 2 banta, ay pinaputok ang huling 2 missile nito, isa para sa bawat Bobber. Walang himalang nangyari. Alas 4:36 ng umaga, ang Bobber No. 8 at Bobber No. 9 ay sumabog. Ito ay isang magastos, ngunit kinakailangang sakripisyo. Ang kanilang huling aksyon ay lumikha ng isang maikling pagkakataon. Nakatulong ito na eksaktong 12 segundo. Sa loob ng 12 segundong yon, ang Pantsir system ay naging abala sa pag-track at pag-confirm ng mga target. Nakatutok ang turret nito paitaas at ang operator ay panandaliang nabulag sa sariling tagumpay. Sa maikling bintana ng kahinaan na yon, sumugod ang mga natitirang FPV. Ginamit nila ang jamming signal ng Krasuka bilang gabay. Inakala ng Russian EW crew na nanalo na sila. Ipinagdiriwang ng Pantsir crew ang kanilang 2 kills. Hindi nila nakita ang 5 maliliit at tahimik na drone na nakalusot. Makalipas ang 1 minuto, nabayaran ang sakripisyo ng mga Bobber. 2 FPV ang direktang tumama sa main reactor housing. Isang pangatlo ang sumira sa primary cooling pumps. Ang huling 2 FPV ay nasira dahil sa pagsabog ng missile ng Pantsir at bumagsak ng hindi tumatama sa target. Ngunit malaki na ang pinsala. 2 mothership at lahat ng FPV ay nawala. Isang malaking halaga. Ngunit kapalit nito, mga strategic asset na nagkakahalaga ng $2 bilyong at ang supply ng gasolina para sa buong Southern Air Command ng Russia ay nawala. Ang kapalit ay higit pa sa sapat. Ang sakripisyong ito sa Stelytamak ay nagdulot ng panibagong alon ng pagkabahala sa militar ng Russia. Ang naging tugon ay isang mabilisang paglipat ng mga asset. Sa paniniwalang ang pangunahing banta ay nasa kanilang industrial heartland, sinimulan nilang bawiin ang kanilang mga advanced short-range air defense system mula sa front lines. Gagamitin ang mga ito bilang bantay para sa mga critical na infrastruktura. Isa sa mga sistemang ito ay ang Tor-M2 na kilala bilang SA-15 Gauntlet. Ito ang pangunahing drone killer ng Russia
At isa rito ay naghihintay sa huling pag-atake ng Ukraine. Ang himpapawid sa Timog Russia ay napapalibutan na ng mga radar. Ang paglipad dito ay mapanganib. Alas 5 ng umaga, 2 sa 3 natitirang Bober mothership ang naghanda para sa kanilang misyon. Ang kanilang target ay ang pangunahing electrical substation sa Volgograd. Mula 10 milya ang layo, pinakawalan nila ang kanilang karga, 8 FPV drone. Handa na ang mga Ruso. Alas 5:10 ng umaga, ang Tor M2 operator ay nakakuha ng lock. 8 target, mabagal at mababa ang lipad. Ito mismo ang trabaho ng Tor M2. Engaging 8 targets, kalmadong report niya. 2 9M331 missile ang mabilis na pinakawalan. Ang unang missile ay sumira sa 2 FPV sa isang pagsabog. Ang pangalawa ay tumama sa pangatlo. Ang Ukrainian swarm ay sinusupil na may kahusayan, ngunit pinag-aralan ng Ukrainian AI ang kalaban nito. Alam nito na ang kalakasan ng Tor M2 ay siya ring kahinaan nito, ang pag-asa sa iisang engagement radar. Ang 5 natitirang FPV drone ay isinagawa ang kanilang countermeasure. 2 sa mga drone ang biglang humiwalay at umakyat sa himpapawid. Nag-broadcast sila ng isang malakas na electronic dazzling signal direkta sa radar ng Tor. Ang automated system ng Tor na idinisenyo para unahin ang pinaka-agresibong banta ay agad na nalinlang. Itinuon nito ang radar paitaas sa mga decoy at naging bulag sa anumang nangyayari sa ibaba. Habang nakatingin ang Tor sa kalangitan, ginawa ng automated system nito ang dapat gawin. Nagpakawala ito ng 2 pang missile at sinira ang 2 FPV decoy. Sa pagkakataong yun, ang 3 natitirang FPV na hindi nakikita ng radar ay nagsagawa ng kanilang huling pagtakbo. Ang Tor operator, nang matanto ang kanyang pagkakamali, ay desperadong sinubukang maghanap ng bagong target. Ngunit, ang 4 na segundong rotation time ng system ay napakatagal. Alas 5:15 ng umaga, nabayaran ng halaga. Ang huling 3 FPV ay tumama sa substation. Isa ang tumama sa central switching gear. Ang 2 pa ay pumutol sa mga pangunahing high voltage transmission line. Isang malaking asul na arko ang nagliwanag sa kalangitan na sinundan ng biglaang kadiliman. 16 na libong kabahayan at ang pangunahing military rail hub para sa Southern Front ay nawalan ng kuryente. Ang 2 mothership na naglunsad ng pag-atake ay hindi na nagtagal. Matapos maihatid ang kanilang karga, mabilis silang bumalik sa kadiliman. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Alas 5:30 ng umaga, ang huling Bober mothership ay papalapit sa lungsod ng Rilsk. Ang target nito ay ang pangunahing railway switching station na kumukontrol sa lahat ng military traffic sa pagitan ng Kursk at ng occupied Luhansk. Ang pagsira dito ay hindi lang magdudulot ng traffic jam, puputulin nito ang isang strategic artery. Mula 12 milya ang layo, pinakawalan ng huling Bober ang huling 4 na FPV drone nito. Nakuha ng Tor M2 system na nagbabantay sa Riles ang 4 na maliliit na target. Ang Russian crew ay hindi nag-atubili. 2 missile ang pinakawalan at 2 FPV ang agad na nawasak. Nagsimula ang 4 na segundong pag-ikot ng radar ng Tor para hanapin ang 2 natitirang target. Ngunit may huling plano ang Ukrainian AI. Hindi ito tungkol sa mga decoy o jamming. Ito ay purong psychological warfare. Habang umiikot ang radar ng Tor, isa sa 2 natitirang FPV ay nag-broadcast ng isang encrypted radio signal. Hindi ito para sa radar, kundi isang microburst transmission sa internal diagnostic frequency ng Tor. Ang signal ay naglalaman ng isang peking error code, Cascade Failure, Missile Launcher 3B. Lumabas ito sa console ng commander sa loob ng sasakyan. Para sa Russian crew, ito ay isang seryosong emergency. Ang pag-verify sa error ay tumagal ng 3 critical na segundo. Ang kanilang atensyon ay ganap na nalihis mula sa radar screen. Nang matanto nilang peke ang signal, huli na ang lahat. Nakumpleto ng radar ng Tor ang pag-ikot nito. Ngunit wala ng target sa himpapawid. Nawala ang kanilang pagkakataon. Alas 5:38 ng umaga,
nakalusot ang dalawang FPV. Isa ang tumama sa main switching tower na sumira sa komplikadong sistema ng riles at signal. Ang pangalawang FPV, matapos ang pangunahing misyon, ay nagpatuloy at tumama sa isang kalapit na tren ng bala na naghihintay umalis. Napakalaki ng pagsabog. Isang malakas na secondary blast ang yumanig sa lungsod ng Rilsk. Bumagsak na ang huling domino. Balikan natin ang pinaka-critical na sandali ng buong 6 na oras na operasyon. 3:47 a.m. Ang FPV-1 at ang mothership nitong Bober No. 4 ay tumama sa distillation column. Bakit ito ang naging kill shot? Dahil nagkaroon ng kakulangan sa seguridad. Mayroong overnight repairs na nangangahulugang ang mga safety protocol ay hindi nasunod. Ang nag-iisang tumpak na tama na yon ay hindi lang sumira ng isang kagamitan. Sinindihan nito ang sentro ng kanilang war economy. At mula sa isang spark na iyon, isang 5 bilyong sunog ang sumiklab. Tingnan natin ang kabuuang pinsala. 40% ng supply ng gasolina ng Moscow nawala. Ang pangunahing pinagkukunan ng kerosene ng Russian Air Force sa Timog, nasira. Isang critical na logistics hub nawalan ng kuryente. At isang pangunahing armored supply line na putol. Kapalit nito, nagsakripisyo ang Ukraine ng 3 mothership at 36 na FPV. Isang puhunan na mas mababa sa $1 milyong para magdulot ng $5 bilyong sa direktang pinsala. Ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi nakabase sa pera. Ito ay ang takot na naidulot nito. Napilitan ng Russia na bawiin ng 8 sa kanilang pinakamahusay na Pantsir at Tor air defense system mula sa front lines. Ginawa lamang silang bantay sa mga nasusunog na pasilidad. At bawat system na kanilang inilipat ay lumikha ng isang bagong butas sa kanilang depensa. Naging daan ito para makapasok ang mga HIMARS rocket at Storm Shadow missile ng Ukraine. Ang aral dito ay malinaw. Maaari kang bumuo ng isang 500 milyong panangga. Ngunit wala itong silbi kung ang iyong kalaban ay sapat na matalino para lampasan ito. Hindi lang lumalaban ng mas matindi ang Ukraine. Lumalaban sila ng mas matalino. Ito ang bagong mukha ng digmaan. At natututunan ng Russia ang aral na ito sa bawat nasusunog na refinery.